Buksan natin ang ating mga Bible sa Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. At ito'y mababasa natin sa verse 12. Ang sabi ko rito ng anghel, si Daniel ay nanalangin. At simula nung araw na kanyang itaas ang kanyang tinig sa Diyos, dininig na ito ng Panginoon. Daw lahat ng tao nakaranas na ng kabiguan. Kaya hindi maiwasang may mga takot, may mga pangamba. Ayaw nilang muling sumubok sapagkat natatakot silang mabigo. Kahit mga Kristiyano, pagdating sa panalangin, mayroon ding takot. Kaya ayaw ng iba na manalangin dahil hindi sila nakatitiyak kung sila nga ay sagutin ng Diyos. Natatakot silang sumubok, baka mabigo lamang. Alam niyo, ganito ang nangyari kay Daniel sa pagkakataon ito. Dahil sa pagkakasala ng bayang Israel, hindi sila dininig sa kanilang mga panalangin. At noong manalangin si Daniel, siya'y nangamba at natakot din sapagkat matagal ang pagdating ng kanyang sagot at baka hindi na siya sasagutin ng Diyos. Alam natin, kapag may kasalanan, ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi rin ng Diyos ang ating mga hinaing. Maikli ang kanyang kamay para abutin ang ating pangangailangan. Ngunit si Daniel, hindi binigo ng Diyos sa kanyang panalangin. Kaya ngayon din, sa gabing ito, maaari tayong manalangin na mayroong katiwasayan. Yan ang ating pamagat. Manalangin na may katiwasayan. Na paano tayo manalangin na may katiwasayan sa ating mga hinaing sa Diyos? Dito sa ating talata, verse 12, mayroong dalawang katungkulan na dapat natin gawin upang tayo ay tiwasay sa ating panalangin. Unang-una rito, ang sabi sa ating text, verse 12, pagkatapos ay sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw ay iyong ilagak ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos. Ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Now, dito po makikita natin, unang-una, ilagak natin ang ating puso sa pagkaunawa, sapagkat yun ang sinabi ng anghel kay Daniel. Simula nung ilagak mo ang iyong isipan, sa unang araw pa lamang, ikaw ay dininig na ng Panginoon. Alam niyo, ang katiwasayan ay makukuha lamang natin sa kaunawaan. Ito ang nangyari kay Daniel. Now, ano ba ang context dito? Ano yung sinasabi ng anghel na simula nung ilagak ni Daniel ang kanyang dalangin? Balik tayo sa chapter 9. Ano po yung pangyayari nyon? Verse 1 hanggang 6. Sabi ni Daniel, ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon. Nakaunawa si Daniel mula sa aklat ng mga propeta, aklat ng bilang, tungkol sa mga taon, ayon sa salita ng Panginoon kay propeta Jeremias. Nabasa niya sa aklat ni Jeremias kung bakit hindi dininig ng Diyos ang dalangin ng bayang Israel. Sila ay nasa matinding pagkawasak. At ang sabi sa kanya, kung ating babasahin niya mula 1 hanggang 6, sinabi ng Diyos sa kanya na hindi magtatapos ang pagkawasak ng Israel, kailangan munang mangyari ang propesya o ang vision. At nalungkot si Daniel. Dahil yan ang sabi ng verse 3, kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-ayuno, may damit, sako at mga abo. Napansinin natin ang bagay na ito. Simula nang maunawaan ni Daniel kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang bayang Israel at nanatili sila sa pagkawasak, dahil ang bayang Israel ay nagkasala. Naunawaan ito ni Daniel. At dahil naunawaan ni Daniel ang aklat na ito o ang salita ng Diyos, siya ay agad na humanap
sa Diyos. Na alam nyo, kapag tayo po ay mayroong kaunawaan, gaya na sinabi sa John 8:31-32, na kung tayo magpapatuloy sa aral ni Kristo, tunay ngang tayo ng kanyang mga alagad, malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang siya magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kalayaan. Napakalaga ang magkaroon tayo ng kaunawaan sa salita ng Panginoon. Dahil dito nakita ni David ng dahilan pala ng kanilang pagkalugmok ay dahil sa kanilang kasalanan. Sila ay nangangkasala. Hindi nyo ang sabi sa Daniel chapter 3. Kaya ako'y bumaling sa Panginoong Diyos at hinarap siya sa pamamagitan ng panalangin at daings na may pag-ayuno, may damit sako at mag-abo. Sabi sa verse 4, ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at tapat na pag-ibig sa umiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas, ni hindi kami nakikinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nagsasalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, mga pinuno, mga ninuno at sa lahat ng mga tao ng lupain. Ang sabi ni Daniel. Mapansin natin na naunawaan lahat ito ng Daniel. Nakita niya ang kasalanan ng buong bayan at ang ginawa niya, inako niya ang kasalanan ng bayan. Hinanap niya. Bakit? Naunawaan niya kung anong sinasabi ng kasulatan. Namulat siya na sila'y nagkasala. At hindi mawawala ang pagkawasak nila hanggat hindi natupad yung propesya sa kanila. Alam niyo yung kalimugang anak? Nalala niyo? Di ba siya ay nagmalaki sa kanyang tatay, pinahati niya na ang kanyang mga kayamanan, hindi pa napapanahon, buhay pa yung tatay niya. At pagkatapos, dinala niya ang lahat ng kanyang mga pera at nag-squander ito, nagpunta sa ibang malayong lugar, nakipagbarkada, inubos ang salapi, nilustay niya, bandang huli, wala na siyang makain, wala na rin siyang kaibigan. Pumasok siyang taga-alaga ng baboy, nagugutom siya. Gusto niyang kumain ng pagkain ng baboy, pinagbawalan siya ng may-ari. Alam sabi, hindi mo pwedeng kainin yan ay para sa baboy. Nakita niya ang kanyang hirap, maging pagkain ng baboy, walang magbigay sa kanya. Nung mamulat siya sa kanyang kalagayan na siya ay umani ng parusa sa kanyang kasalanan, ano kaya sinabi? Hinanap niya muli ang daan patungo sa tahanan ng kanyang ama. At ang sabi niya, hihingi ako ng kapatawaran sa aking ama, ako nagkasala sa langit, nagkasala sa inyo, tanggapin mo ko bilang alipin na lamang para makakain tulad ng iyong mga alipin. Pero hindi siya tinanggap bilang alipin, kundi ipalumbalik ang kanyang pagiging anak. Alam mo, ito ang kalagahan ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ng Biblia, sapagkat kakausapin tayo ng Diyos. Kapag tayo ay nagbabasa, at kapag tayo kinausap, tinanggap natin kung ano yung binasa natin, mamumulat tayo sa katotohanan na tayo din ay makasalanan. At dahil tayo namumulat sa katotohanan ng salita ng Diyos, matututo tayong humingi ng kapatawaran. Magpapakababa tayo sa Diyos at aaminin natin, hindi lamang kasalanan natin, kundi maaaring kasalanan din ng ating buong pamilya. So, kung magkaroon ka ng panalangin matiwasay, una, ilagak mo muna ang iyong puso sa kaunawaan. Kaunawaan ng salita ng Diyos. At hindi lang yun. Ang sabi pa sa ating text, pagkatapos ay sinabi niya sa atin, huwag kang matakot Daniel sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong isipan o puso sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos. Yun ang ikalawa. Upang magkaroon tayo ng matiwasay ng panalangin, ilagak muna natin ang ating puso sa pagpapakumbaba. Kailangan natin pagpapakumbaba. Dahil ang katiwasayan ay makakamit lamang natin sa ating pagpapakumbaba. Nasabing na ni Hope sa chapter 5, verse 11, ang sabi niya,
Kanyang itinaas ang mga mapagpakumbaba at ang mga tumatangis ay tinataas sa katiwasayan. See, isa pang bagay na dapat nating matanggap na katiwasayan ay tayo muna'y magpakababa sa ating mga sarili. Kaya si Daniel, nung malaman niya, nung mamulat siya, nung maunawaan niya na ang tanging dahilan pala kung bakit hindi sila dinidinig ng Diyos at napapahirapan ang kanyang bayan at siya, kasalanan pala, nagpakumbaba siya. Siya mismo nagpakumbaba. Hinalap niya ang Diyos at ang sabi niya sa verse 4 ng chapter 9, ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at nagpapahayag ng kasalanan na sinasabi, O Panginoon, Diyos na dakila, kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at tapat ng pag-ibig sa umiibig sa iyo, nag-iingat ng iyong mga utos, sabi niya. Pero sabi sa verse 3, kaya't ako'y bumalik sa Panginoon Diyos at hinanap siya sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pag-aayuno, may damit sako at mga apo. Talagang makita natin dito ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sapagkat yun lamang ang tanging paraan upang dinggin ang kanyang dalangin. At dahil sa kanyang panalangin, namagitan siya sa kasalanan ng buong bayan. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Hindi ba rin magpataas yung mga tao ito, basta siya na nakamulat, nakaalam, nakaunawa ng katotohanan ng kasalanan, siya ang nagpakumbaba at nanalangin siya para sa kapakanan din ng bayan. At itinaas niya ang kadakilaan ng Diyos. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa amin. Hindi niya isinisi sa bayan. Kasi kung mga kababayan ko, titigas ng ulo, hindi niya isinisi. Kundi itinaas pa niya lalo ang kadakilaan ng Diyos at tinapon niya ang kasalanan ng bayan. Mahirap po yun. Na, alam natin kapag sa sambayan talaga, hindi lang tayo ang nagkakasala. Maging ating mga anak, ating asawa. At kailangan natin itong ibaba sa Diyos. Alam niyo yung babaeng Kaninea? Naalala niyo yung babaeng Kaninea? Na mayroon siyang anak na inaalihan ng demonyo. Noong babalitaan niya na si Jesus ay dumating sa kanilang lugar sa Tiro, malapit lang siya. Nabalitaan niya, nandyan si Jesus, bagamat si Jesus ay gusto magtago, agad siyang pumunta, pinuntahan niya, at alam niya ang ginawa niya, nagpatira pa siya sa paanan ni Kristo, at ang sabi niya, mahabag kayo sa akin. Inuna niya muna ang kanyang sarili na kahabagan ng Panginoon, at bago niya sinambit na ang kanyang anak ay inaalihan ng demonyo. Kailangan natin ang pagpapakumbaba ng ating sarili, aminin natin na tayo makasalanan, bago natin idamay o ating dalhin din ang ating pamilya para sa pananalangin. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kung ating babasahin yung Matthew 15:28, ang sabi ng Panginoon, nang magkagayoy sumagot si Jesus sa sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinabi mo, at gumaling ang kanyang anak sa oras din iyon. Mga kapatid, nakita natin ngayong hapon, kung bakit si David ay may katiwasayan sa kanyang panalangin. Ang sabi ng anghel, kasi ang puso mo ay inilaga sa kaunawaan. Ikalawa, ang puso mo ay inilaga sa kapakumbabaan. Ganito ba tayo manalangin, mga kapatid? Ganito ba tayo manalangin? O humihingi na lamang tayo ng guidance, protection, tsaka blessings? Na hindi tayo nagbibigay ng panahon sa Panginoon na tayo magpakumbaba, bilangin natin ating ibayad sa Kanya, ano yung mga kasalanan na gagawa natin araw-araw, ano yung mga kasalanan na gawa ng ating pamilya. Kaya nga, ang panalangin ay naglalaan ng panahon. Pag hindi tayo nagpapakababa at hindi natin isinusuko yung ating kasalanan, ang bilis ng panalangin natin. Lord, gabayan mo kami, pagpalain mo kami, sana Panginoon, paramihin yung ating ganito. Pero ang sabi ng anghel kay Daniel, nagbigay ng panahon si Daniel para ibaba ang kanyang sarili. Kaya nga, sa ating nakita na yun, dinidinig ng Panginoon ang panalangin may kaunawaan sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga kung basa ng salita ng Diyos,
At doon maunawaan mo na ikaw ay tinutuwid, aminin, isa-isahin. Sapagkat dinidinig ng Diyos ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili. At higit sa lahat, dinidinig ng Diyos ang panalangin na handang sumunod sa kanya. Sana, matuto tayong manalangin. Hindi lang yung basta sabihin natin kung yung needs natin, kundi ihayag natin ang ating kasalanan. Kaya nga, ang panalangin matagal eh. Kasi, nagbibigay tayo ng panahon para isa-isahin natin yung ating nagagawa ng kasalanan. Yan isang buhay na pagpapakumbaba. Tayo manalangin.